Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Update muna tayo sa bagyong Verbena. Nagdala ng malakas na ulan ang bagyo sa Visayas at Southern Luzon ngayong araw. Pinapayuhan ng Pag-asa ang mga residente na maging alerto, lalo na mga nakatira sa low-lying areas, tabi ng ilog o nasa kabundukan dahil sa banta ng landslide at flash flood. Alamin ang iba pang detalye sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Gilya. Patuloy na kumikilos ang bagyong Verbena sa Visayas, Southern Luzon area. Base sa 11 update ng Pag-asa, nasa coastal waters ng Hamtik Antique ang bagyo. Taglay nito ang 55 km per hour na lakas ng hangin at 90 km per hour na pagbugso at kumikilos west-northwest sa 35 km per hour. Malawak ang kaulapan ng bagyong Verbena at nakakaapekto sa malaking bahagi ng Visayas, Southern Luzon at ilang bahagi ng Mindanao. Nakataas ang wind signal number 1 sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Northern at Central Palawan, kasama ang Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands. Mainland Basbate, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental at Cebu. Kaya pinapayuhan ng Pag-asa ang mga sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot. Inaasahang tutungo sa Northern Palawan si Verbena mula Panay Island sa gabi. Posible rin itong mag-intensify into a tropical storm. Bukas ng umaga, inaasahan naman natin ay nandito na siya sa 275 kilometers west ng Coron, Palawan. So tuluyan ng lalagpas ng landmass ng ating bansa at sa darating naman na Huwebes ng umaga, inaasahan na itong tuluyan ng nakalabas ng ating area of responsibility. Makakaranas naman ang pag-ulan sa Luzon dahil sa shearline at amihan. 100 to 200 millimeters of rain dito sa mga lugar na naka-highlight ng orange and dito naman sa mga lugar na naka-highlight ng yellow, 50 to 100 millimeters. So yung mga pag-ulan na yan, pwedeng magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, pagbaha sa mga komunidad na malapit po sa ilog. Sa Northern Luzon, may nakataas na gale warning dahil sa amihan. Inaasahan ang maalon na karagatan sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Dahil sa bagyo, higit 5,000 katao ang stranded sa iba-ibang pantalan sa bansa. Sa tala ng Philippine Coast Guard, 5,832 ang stranded, kabilang dyan ang truck drivers. 123 vessels at 26 motor bangka ang hindi makapalaot. Hindi rin nakabiyahe ang 141 vessels at 53 motor bangkas. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sa kaugnay na balita, lubog sa baha ang malaking bahagi ng Visayas dahil sa malalakas na buhos ng ulang dala ng bagyong Verbena. Kahit tropical depression lamang ang bagyo, ang epekto naman ng baha parang isang tropical storm. Narito ang report. Ramdam ng malaking bahagi ng Kabisayaan ang pananalasa ng bagyong Verbena. Bagamat signal number 1 lang ang nakataas, lampas tuhod at abot bewang ang rumaragasang mga baha. Nagmistulang ilog ang Mandalagan, Bacolod City. Pinasok ng baha ang bahay ng gurong si Patrick Tejares. Inilarawan nito na record-breaking na naman ang pagbabaha sa kanilang lugar, gayong hindi naman daw ganito roon dati. Nanalasa rin si bagyong Verbena sa barangay Panganan, Lapu-Lapu City sa Ulangaw Island. Sa poste punong barangay June Casiao, kita ang mga sira-sirang bahay sa naging epekto ng bagyo. Mistulang sunken o submerged village na kung titingnan ngayon ang Carcar City sa Cebu dahil sa naranasang malalakas na ulan. Umapaw naman ang ilog na ito sa Cabancalan City, Negros Occidental. Buwis buhay ng nilangoy ng mga gurong ito sa Bontoc, Southern Leyte, ang ilog para makauwi na sa kanilang mga tahanan. Wala kasing tulay na magamit ang mga residente dahil winasak ng bagyong Tino. Samantala, 80 pamilya naman ang nasa Monsanto Gymnasium sa Catmon, Cebu na kasalukuyang lumikas bunsod ng bagyo.
Kumilos na rin ang DSWD Western Visayas para mamahagi ng mga ready-to-eat meals sa mga stranded na pasahero ng Malay Aklan. Ginamit na rin ng ahensya ang mga quick response team para sa iba pang agarang tulong. Sa iba pang mabibilis na balita, estudyanteng hinalay umano ng team leader ng PNP Drug Enforcement Calabarzon naghain ng kaso sa Napolcom. Ilang ahensya ng pamahalaan nagsagawa ng walkthrough sa ruta ng traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. At sa part 2 ng Michelin Guide Special, mga sikat na Spanish dishes ng origin, alamin. Abangan yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.